PNVF nagulo na. Inalisan ng budget, sinuspend pa ng FIVB. Mga foreigners ang magpapatakbo na ng volleyball sa Pinas. AVC Nations, suportado si Tats. Good day ka-trending, this is Ivan, the new voice artist of this channel. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trend. Nagkagulo na nga ang kaisa-isang official governing body ng volleyball sa Pilipinas na PNVF matapos natanggalan ito ng budget para sa taon na ito at nakakuha pa ng suspension order mula sa FIVB. Ang Philippine Sports Commission ay nagsuspend ng lahat ng supporting funds para sa Philippine National Volleyball Federation hanggat sa matugunan nila ang ilang mga isyu na itinaas sa harap ng PSC Board. Kasunod ng isang kamakailang pagpupulong ng board, binanggit ni PSC Chairman Patrick Gregorio ang tatlong pangunahing rason sa likod ng direktiba. Pinakakapansin-pansin, tinanong ng PSC ang halatang kawalan ng lehitimong partisipasyon ng national team sa darating na 2026 AVC Women's Volleyball Cup sa kabila ng pagtanggap ng PNVF ng pondo mula sa gobyerno para sa kanilang mga operasyon. Isa pang alalahanin ay ang patuloy na hindi pagkakatugma-tugma ng operasyon sa pagitan ng PNVF, PSC at iba pang local organizing committee sa paghawak at pag-organisa ng mga recent volleyball events. Idinagdag pa na ang kakulangan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Asian Volleyball Confederation at PNVF ay nakompromiso ang kahusayan and quality ng paghahatid ng world-class events ng bansa. Binanggit din ng PSC na ang umano'y paglabag sa mga kontraktual na obligasyon ng PNVF, partikular na ang napagkasunduang visibility ng logo at mga pangako sa branding sa nakaraang Volleyball World Beach Pro Tour event sa Nuvali. Bilang resulta, inutusan ng PSC ang pagsuspindi ng suporta na konektado sa PNVF. Idinagdag na ang lahat ng issue ay dapat munang maresolba bago anumang karagdagang hakbang na may kinalaman sa darating na AVC and Volleyball Nations League. Pati na rin ang iba pang aktibidad na pinangungunahan ng federasyon na nangangailangan ng suporta ng Sports Commission ng bansa. Kasabay nito, tila double whammy naman ang nangyari dahil hindi lang walang funds ang PNVF kundi nang himasok na rin sa sitwasyon ng PNVF ang world governing body na FIVB. Ang Federasyon International de Volleyball ay sinuspindi ang Philippine National Volleyball Federation na pinamumunuan ni Tony Boy Liao dahil sa mga seryosong issue sa pamamahala at mga sinasabing paglabag sa kanilang Code of Ethics na kasalukuyang iniimbestagahan ng Independent Ethics Panel ng FIVB. Ang pahayag ay inilabas noong Biyernes ng gabi sa parehong gabi na ipinagdiriwang ni Liao ang kanyang ika-70th birthday. Sa isang pahayag, sinabi ng FIVB Board of Administration na ang suspensyon ay ipinatupad alinsunod sa Article 13.1.1 ng kanilang mga regulasyon, disiplina at agad itong naging epektibo. Binanggit ng World Governing Body ng Volleyball na sa kabila ng patuloy ng diplomatikong pagsisikap na mas stabilize pa ang sitwasyon ng volleyball sa bansa, kinakailangan ng hakbang na ito upang protektahan ang sport, bigyang prioridad ang mga atleta at pangalagaan ang pangmatagalang programa sa pagunlad pa ng Pilipinas. Binigyan din ng FIVB ang patuloy nitong pangako sa multi-year collaboration sa pagpapaunlad ng FIVB, PSC, AVC at PNVF na nilikha upang pabilisin ang paglago ng sport sa Pilipinas. Upang mapanatili ang operasyon sa panahon ng suspensyon ng PNVF, bumuo ang FIVB ng isang ad hoc committee na inatasang pansamantalang mangangasiwa sa federasyon at sa bansa. Kasama sa panel ang mga opisyal ng FIVB na sina Hila Asanuma, Matthew Moreau, Stephen Bok, Hitesh Maltora at legal consultant na si Alexa Dabao. Tila si Dabao lang ang Pilipino sa naturang ad hoc committee na ito. Ang agarang mandato nito ay kinabibilangan ng pagtiyak ng paglahok ng mga pambansang koponan ng Pilipinas sa mga darating na international competitions at ang pag-coordinate ng matagumpay sa pagsasagawa ng
VNL Women's Leg sa Pilipinas. Samantala, naglabas ang AVC ng isang matatag na pahayag at suporta na nagpapatibay ng kanilang buong tiwala kay AVC President Tatsu Sara. Ito ay matapos tanggihan ang pagtatangkang pag-question ng PNVF sa posisyon ni Susara. Sa isang memorandum na may petsang May 27, 2026, binigyan diin ng AVC Board of Administration na si Susara ay nanatiling lehitimo at tamang halal na pangulo ng continental body ng Asya. Binanggit ang mga patakaran sa pamamahala na naglalagay ng kanyang mandato sa ilalim ng autoridad ng AVC General Assembly, hindi ng ano pa pang Seoul National Federation ng Volleyball. Ibig sabihin, hindi pwedeng tanggalin si Susara ng PNVF o kahit na anong bansa lamang. Kung gusto siyang tanggalin, ang magtatanggal sa kanya ay tanging AVC General Assembly. Binigyan din ng AVC na walang batayang konstitusyonal na nagpapahintulot para sa isang pambansang federasyon na unilateral na alisin o pahinain ang pangulo ng AVC. Nilinaw pa nito na wala ring suporta mula sa mga batas ng AVC o mga probisyon ng pamamahala ng FIVB ang PNVF. Binanggit din ng board ang panunungkulan ni Susara na binigyan diin ang pinalawak na programa ng pag-unlad, pagpapatibay ng sistema ng governance at pagpapalakas na pakikilahok sa international stage ng Asian Volleyball Nations. Binanggit ng AVC na ganap na hindi muna pinagkukomento ng AVC si Susara sa mga talakayan at issue na inilabas ni AVC Secretary General Hugh Graham at inaprubahan ng Board of Administration. Kinumpirma rin ng AVC na ang kanilang opisyal na posisyon ay ipapasa sa FIVB para ma-record sa kanilang institusyonal na talaan. Nakakalungkot mga ka-Vichans sa mga developments na ito sa Philippine Volleyball dahil sa kabila ng growth ng sport ng bansa, may mga tao na ginugulo ang sitwasyon. Sa politika ng mga matatanda, ang mga atleta at coaches ang apektado. We all can say that this is politics in sports. Hindi pa nga humuhupa ang tensyon sa politika sa gobyerno ng Pilipinas, dinaragdagan pa ito ng politika sa sports, na kung tutuusin ay dapat palakasan, kundi walang halong politika at pagbibigay lamang ng kasiyahan sa mga fans at hanap buhay sa mga atleta ang dapat nilang pagtunan. Tayong lahat ang casualty ng kaguluhan na ito. Nakakalungkot rin isipin na ang magpapatakbo ng volleyball sa Pilipinas ay hindi mga Pilipino, kundi mga dayuhan pa. Dahil ang mga leader natin ng mga Pilipino ay siyang nagbabangayan sa isa't isa at ginugulo ang larangan para sa pansariling mga interes. Dito rin natin masasabi na kaya pala walang promotion o pagbenta ng tickets na nagaganap dahil nalalapit na ang VNL's na Philippine leg ay dahil muli na namang nagkahati-hati ang mga nagpapatakbo ng volleyball sa bansa. Ngunit siguro wake-up call na ito para sa ating mga fans at players na sa bawat kaguluhan ng volleyball sa bansa, pare-parehong tao lamang ang sangkot dito mula noon hanggang ngayon. Pare-parehong tao lamang ang nagbabanggaan para sa mga pansariling interes nila. Ito na siguro ang pagkakataon na mas magsalita at maging mas mapagmatsyag ang mga fans at atleta sa mga ginagawa ng mga leaders of sport ng bansa. At mas maging mabigat na mga kritiko sa mga pagkukulang nila. So that's it for today's video, ka-trending. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest ganap at trends sa volleyball sa Pinas.